Papaliguan mo si Kuya Muloy na saan? Dito na rin. Dito na rin. Paano yung magpapalit ka ng karton o tatanggalin mo muna yung karton? Inaalis itong Nalilig ka karton. naman, pati ako. Itong marumi ng karton, di tatapon na, nililinis ko yan. Eto nga pala si Kuya Muloy, ang may kapansanan na inaalagaan ni Nanay Minerva na nakatira malapit sa kanyang tahanan. Almusal, minsan alas 7 o wala pa alas 7 na hahatid na ako. Pag ako'y maaga nakaluto, meron Bakit saan alas ka? 11 lang. Gayay ka? Naghahatid ako ng pagkain. Ngayon ay mas naunawaan ko na ang sakripisyo ni Nanay Minerva sa kanyang anak na may kapansanan dahil nga sa nakita mismo ng mga mata ko. Ere ang tubig ha, baka mahirinan. Pag minsan ayaw ya uminom ng tubig, Coke ang hinihingi sa akin. Siya po nanay ay writer ng Magpakailanman. Nako po. Oh, diba? Walang mo natin nanay. January 27, araw ng Martes. Ngayong araw ay naka-schedule kami ni Nanay Minerva para pumunta ng bangko dahil nga hindi kami natuloy noong Lunes. Hello guys, good day sa lahat at welcome back sa channel natin. Nandito ang Team Marcos kasi ngayon po ay araw ng Martes. Ngayon po natin sasamahan si Nanay sa bangko para mapa-openan siya ng passbook. At kahapon dapat Monday pero may importante kami lakad kaya nagpa-message ako kay Nanay na pakisabi sa kanya hindi muna kami matutuloy kahapon. So guys, hindi lang yon, may good news ako sa inyo kasi this coming Friday may panibago tayong aabangan na sorpresa para kay Nanay at hindi yun mangyayari dito sa kanyang tahanan kundi sa ibang lugar natin yung gagawin. Ang sana mapapayag natin si Nanay. Palakpakan natin si Nanay para sa panibagong surprise. At hindi lang yon, bukas ay pupunta po dito ang writer ng Magpakailanman. Sasamahan natin para i-describe ni Nanay yung kwento ng buhay niya at sana ma-feature kasi alam ko ay maraming mapupulot na aral ang mga tao dito, maging nanay, anak, maraming mapupulot na aral dito kay Nanay Minerva. Mas maganda kasi kapag ka naisa sa dula yung kwento ng buhay niya at magkakaroon pa ng alaala para kay Nanay din, di ba? So yun, palakpakan natin ulit. Yay! At tawag dito, hindi lang yon dahil si Sir Daryl pala ay nag-contact na din sa atin kasi may blessing siya na gustong ipaabot din kay Director Yap. Maraming salamat po sa iyo at malaking bagay po ito para kay Nanay. Mabuti na lang din talaga itong si Nanay Delia ay palaging nandiyadyaan para kay Nanay Minerva. Tara guys, dito na kami. Pasok na tayo dito kay Nanay. Medyo umulan lang kanina pero okay lang naman. Di suminto na. Kung di ako nagkakamali, siguro sa San Pablo na lang tayo pupunta kasi noong nakaraan gusto ko pa sana that time ipasyal si Nanay Minerva, kaso nga lang nagkataon na natapos na kaagad nila ditong iset yung plano natin para kay Nanay. Hindi ko na siya naipasyal pa, kaya siguro sa SM San Pablo na lang kami pupunta ni Nanay ngayon. At salamat ulit sa lahat na sumuporta dun sa sorpresa. Nakita niyo naman kung gaano ka-success yung ginawa natin para sa kanya at nagustuhan niya ng sobra sa tingin ko yung sorpresa natin. Grabe ngayon guys, kita niyo naman yung harap ng bahay ni Nanay Minerva. May mga halaman na siya, ang gandang tingnan oh. Oh, yan, kita ba dyan? Yung halaman ni Nanay. Pakita nyo, napakahilig niya kasi magtanim. Ayun nga lang yung lahat ng tanim na nandito niya noong nakaraan, lahat yun naubos. Kasi nga, yung pagdadaanan ng kubo wala. Tara, pasok tayo sa loob. Nay! Bukas daw ay lalagariin yung kahoy. Magandang umaga po, Nanay. Sa umaga naman, sabi ko hapon na po. Ay, hapon pala. Hello, Nay. Sabi ko ako magkakasakit na Ganda yun. ni Nanay, parang dalaga. Hindi sa pagkain ay walang pagkain kundi dahil may pera ba? Tatakot niya. Sabi ko ako'y natutulog ng walang sara talaga. Ngayon ako'y kinakaba. Kasi ari hindi naglalak. Bakit? Anong nangyari? Ay parang tsala yung pinagawa ko kaninang maga kay Imo. Okay na po? Oo. Wow.
Natatakot pati ako doon sa aking anak na may sakit sa pag-iisip. Bakit po? Mula no Sabado, lagi siyang malaki mo, laging kautang, sinisigawan ng mga apo. Kasi bakit daw yung pera sinauli ko sa'yo. Halika na eh. Tsaka isa pa, dapat sana hindi ko siya ibibili na ipagpapabili ng Dora kahapon. Ipinagpabili ko na para lang yung kanyang isip ay mapanatag Maging na. mapanatag. Oo, kasi pangarap niya noon na Magkaroon ng Durabox. Pero sinabi ko sa kanya na hindi mo dito dadalhin. Doon muna at walang lalagyan. Payag naman siya. Ibig sabihin, yung Durabox mo yung binigay mo? Hindi, pinagpabili ko na. Pinagpabili mo. At alam mo naman, at ng mga bata sinisigawan, bakit daw yung ubos, yung gatas ni inay ay inuubo. Ganyan lang yan mga bata. Sabi ko doon sa ina, ay wag ninyong papansinin at alam naman ninyong may gaya. Oo nga naman. Ready na ba kayo, Nay? Ready na. Ready na si Nanay Minerva. Ibang Nanay Minerva na nakikita ko ngayon. Iba na. Kasi dati Nanay Minerva ang nakikita ko malungkot. Kita naman natin nung sa first and second vlog natin, bago tayo pumunta sa part 3 na sorpresa, nakita natin kung gaano siya yung mukha niya. Pinapanood ko nga ulit, binalikan ko, malungkot talaga yung mukha niya eh. Then, puro iyak yung nakikita natin. Pero ngayon, tinan niyo naman kung gaano kasi si Nanay Minerva. Tara. Hilak mo at baka ang kayamanan. Baka ang kayamanan. Oh, grabe. Ganda ni nanay, ha? Ganda baga. Suot ni nanay. Ito ba yung bilhin ni Commander, Nay? Sakto sa iyo? Saktong-sakto. Tara na. Yes. Ilala ko magkakasakit na rin buhay. Hindi makita. Oo. At saka dito kasi may sinunog na kubo niya. Sabi ko, ay lalo ako mamamatay din sa takot na. Sa takot. Huwag kang matakot na, hindi ka po abayaan ni God. Nay, alam mo ba kung saan tayo pupunta ngayon? Doon na lang siguro tayo sa pinuntahan natin yung nakaraan kasi may bangko naman din doon eh. Asya, sige. Para makapasyal-pasyal ka. At saka ibig ko pati yung mapalagay na sa mabuti yung pera. Opo, Nay. Hindi ganun ako kinakabahan eh. Opo, Nay. Sige, ganun gagawin natin ha. Para mapanatag yung isip mo. Dapat, Nay, kahapon pa tayo eh. Kaso nga lang, Nay, may sinundo kami sa airport kaya pasensya ka na ha. Nasabihan ka ba bago mag-umaga o... Nasabihan naman Mabuti naman po, Nay, kasi iniisip ko baka mamaya hindi ka pa nakabihis. Ay, nakabihis ka na. Kanina pa, inagahan ko na't ba ako'y maiwan. Inagahan mo na, Nay. Inagahan ko na't ba ako'y maiwanan. Hindi ka naman namin, Nay, pwedeng iwanan. Hindi namin mapagawa yung bangko mo pag wala ka. Nga pala, Nay. Dala mo ba mga ID mo? Dala lahat, pati lumang sedula. Lumang sedula. Nay, kapag ba ikaw may natatanggap ka ba sa sa pension mo? Sa senior? Mayroon bang mga papel na ibinibigay sa iyo kapag tumatanggap ka ng pera o wala? Sa senior? Opo. Meron. Mayroong kang papel na tinatanggap para katunayan na tumanggap ka ng ganon? Wala. Wala namang binibigay ang senior na ganon. Wala, pero ako yung nagbibigay naman ng ID. Itong kuhanan nitong December, di ba nagkasakit ako? Opo, Nay. Hindi ko naalaman na nagbigayan. Ay. Noong 22. Hindi ka nakakuha? Hindi ako nakakuha. Nay, ang gusto ko lang malaman sana, kasi baka mamaya hanapan tayo sa bangko kung saan po ikaw nagkakaroon ng fund, 'di ba, sa pension 'yun. Sa pension. So, Yun lang. baka meron kang papel na katunayan na ikaw ay tumatanggap sa pension. Yun po ibig ko sabihin. Wala namang binibigay sa iyo ganon. Sasabihin na lang natin sa bangko, sana maintindihan nila tayo. Nanay? Sige. Basta binibigay sa akin yung pera, nagpeperma ako doon sa aking ID na Xerox copy. Tapos, bibigyan ka na. Yun lang. Piperma ako doon sa Walang parang resibo, Nay, na Wala, natanggap mo wala. yung ganito. Sa logbook. Nagpeperma ako sa logbook. Okay. Ganun lang pala. Okay, sige. So, tara na, guys. Pasakay na natin si Nanay. November, wala akong natanggap. Hayaan mo na, Nay. May higit ka pa naman natanggap. Doon ako nagkasakit, saka... Kakaisip. Kakasikaso. Oo, aba, biro ba naman 3 araw na ulan-ulan. Sige na, dandahan. Ay,
ako ang senior. Hindi na makakaghan. Pag ako'y nasa kayo sa jeep, hindi ang taas naman. Sabi ko, saan ko ba? Okay. Ito, sunod-sunod. Alright. Bakit? So, yun. Ready na si Nanay Minerva. At siyempre kami, ready naman kami. Ever ready, always ready. So, tara na. Biyahe na tayo papunta ng SM San Pablo. Eh, laging gising sa gabi. Pag may... Laging gising sa gabi. Sadya ng gayo, pag ako nagigising ako ng alauna, merong Opo. pag maaga ako nakatulog, alas 11 lang pala. Parang pakiramdam ko, ako ang tagal nang natutulog. Ay, ganon. Nagigising ako ng alas 3 na hindi na ako nakakatulog hanggang Opo. maga. Nanay, wala po bang naibigay sa inyo na lista ng ng kable ng kuryente? Para po mabilan sana namin kayo po ngayon, Nay. Wala. Pero yung aking apo ay nasa Universal. Saan pong Universal, Nanay? Hardware. Di sa bayan. Pwede nating puntahan. Oo. Baka may idea siya kung ilang metro magagamit din sa bahay ayun, mo. ayun. O, Matagal sige. na siya doon. Naging 4 na nga ang anak niya. O sige po, Nanay, pupuntahan po natin para nang sa ganun po. Makapagtanong po tayo sa kanya, ha, Nanay? Oo. Okay. Diyan sa poste ikabit. Kamusta naman po ang pakiramdam mo, Nanay, ngayon? Na ikaw ay may, nasa ibang bahay na. Eh, maayos naman. Lagi akong madaming apo. Eh, kaso yun nga ang aking anak, na pati daw gatas ko inuubos ng mga bata. Ay, ganun. Sabi ko nga doon sa mga ina, kayo yung magtatampo. Sabi kong ganyan. Kasi alam naman ninyong may diferensya siya sa pag-iisip. Opo. Kasi kapag kinontra mo, ay baka magtuloy-tuloy. Baka magalit. Mm-mm. No, Nanay. Pero alam mo, nung time po nung sorpresa namin sa'yo, okay naman siya nung mga oras na yun, di ba, Oo, Nay? ay nung gabi, matamlay siya. Kasi umiyak nga siya eh, kasi naiiyak siya sa Tapos yung anak ko, Nay, alam mo ba, binigyan niya ng dollar? May nagpapadala sa kanya ng dollar. Wow. Na may kaibigan siya sa abroad. Wow, galing naman. Lagi siyang pinapadalhan ng $10. Binigyan niya ng parang $3 yata, $4 yung Mabait naman yun. Ay kaso nga, ay yung kanyang, kasi ang pinagsimulan noon, ay para, sila siya. Okay. Nag-asawa yung kanyang best friend. Nay, sa ngayon po ba, bumibisita ka pa rin po ba doon sa anak mong PWD? Oo, pinakain ko siya kanina. Pinakain niyo po kanina. At nilinisan ko yung kanyang hinihigaan kasi karton nga lang ang latag niya at pag siya yung nadumi naman, ako'y nahihirapang maglinis. Itinapon ko na yung amin 2 banigi, pati kumot ko kaya naubos na nasunog-sunog. Wala mang paglalaban na maganda. Yun po. Sino po, Nanay, ang nagpapaligo sa kanya? Ako, Ay, ikaw din po. oo. Ay, galing mo naman, Nanay. Pati pala papalpakin pupapaligo na ako ikaw. ng tasa Ayaw ipakuskus yung kanyang batotoy. Paano po ang paano po, Nanay, yung pagpapakain? Sino? Nakain siyang mag-isa, pero ako Wow, okay. nagdadala. Ibig Sabi sabihin ko po, nga, Nay, kapag ka magluluto ng pagkain, ikaw. Ako lahat. Sabi ko na sa iyo, ako lahat. Ikaw talaga Hindi yun lahat. nahingi. Grabe. Kahit naulan, nabagyo, ako yung nagdadala. Kahit ulan bagyo, madalan mo na siya ng Nagdadala talaga pagkain. ako kahit ang lakas ng ulan. Hanggang sa ako binigyan nga ng aking apo ng kapote. Yung lagi tumutulong sa akin. Nagagalit sa akin pag kinuskus ko ang kanyang batotoy. Ano ba ka na? Siya daw ay aking nire-rape na. Pero syempre, bilang isang nanay, wala na po yun sa inyo, di ba, Nay? Oo. Kasi hindi naisipin ni Nanay Sabi ko Minerva kahapon, yun. sabi ko, Moloy, muntik, malapit na kitang iuwi sa atin. Sabi ko, malapit nang gawin yung iyong kwarto. Ay, nakita itong aking kuko. Sabi, maiuwi na ba ganyo? Ay, bakit ganyan ang kuko mo? Nakikiating bahay kay... Ano po ba, Nanay Minerva, yung plano niyo po sa anak po ninyo? Gusto niyo ba siyang iuwi dyan sa bahay mo? Iuwi ko sa amin. Iuwi niyo po? Gusto mong iuwi Pagka dyan? nagawa na yung kwarto niya. Mahal na mahal Kasi ni nanay para talaga ako anak hindi niya. nahihirapan naman ng parot-parito. Nakakang dudulas-dulas na nga ako. Hanggang sana yung pagkain ihahatid ko sa kanya, natapon lahat ay. Ay, ganun? May nangyari na sa inyo ganyan, Nay? Nadulas ako Ah, grabe. Nadulas si Nanay pagdadala ng pagkain. Pero Nga kasi
ko medyo siya maputik dun sa kanila eh. Hindi ko Medyo siya madulas. napapaliguan pag ayaw niya. Nanlalaban niyo sa mga kapatid pag ayaw papaligo, pa ayaw pahubad. Pero sa'yo na lumalaban sa hindi. Eh, naku po, muntik na nga din ako napatay nun eh. Okay, sinabunutan, inaabot yung leeg ko. Ang sabi sa akin ay, kahit inakitay, papatayin kita. Pero Nay, sa ganun naman na nasasabi ng anak mo, naunawaan mo siya? Aba, siyempre, ang sabi ko doon sa anak ko, huwag niyong sasaktan kasi wala naman siya sa bastong pag-iisip eh. Oh. Kamukha siya ni Kristo. Grabe naman, galing naman ni nanay. Mahaba ang pasensya sa anak. Sigurado na sa tinagal-tagal ng panahon na kasama mo mga anak mo, ganun din kahabang panahon kang naglalaan ng pasensya sa kanila, di ba? Aba, siyempre Kasi naman. kailangan talaga pasensya sa kanila, di ba, Nay? Yun. Yung mga may asawa na nakalagay na sa magulo, eh di, hindi, ang iniintindi ko yung dalawa. Kasi wala naman pamilya, sila na may meron. Opo, Nay, tama naman. Na pag ako'y nawala, eh di wala na rin silang Sabi ko, Mile, magpagaling ka. Kasi habang ako'y may magagawa, pagagamot kita ngayon. Kung ako'y mamamatay na ikay gayan, ay wala na magpapagamot sa iyo. Sabi ko, ikaw pa naman ang mag-aalaga kay Moloy. Sabi kong ganyan. Kayong dalawa ang mag-aalagaan. Oh. Sinabi mo po yan dun sa anak mong may kapansanan sa pag-iisip. Hindi, doon sa medyo nakakaintindi naman. Yung pong hindi nakakalakad. Sabi sa akin, doon sa nakakaintindi na kuwang. Sa anak mo? Oo, nasabi ko siya ang mag-aalaga kay Moloy. Yung pong uloy na, yung po hindi nakakalakad? Ayun. Okay. Alright, Galit na galit sa akin. Ay, ikaw hinugasan ko yung simento. Sabi sa akin papaliguan mo na naman ako, kakaahon ko pa sa dagat. Sabi ko, hindi, hugasan ko ang simento. Kasi hindi kitang papaligo at ang lamig naman. Grabe. Nalalaban yun sa mga kapatid pag ayaw. Pag ayaw Ay, magpahubad, naman, lalo na anak. sa akin. Na hindi ko siya nalilinis pag walang naguhubad. Opo, Nay. Grabe. Aba, Sakripisyo talaga lahat ni Nanay Minerva sa mga anak niya, guys. Kaya madaming humahanga kay nanay kasi nga sa likod ng edad niya, nagagawa niya pa lahat ng sakripisyo sa mga anak, di ba? Pagpapaligo, paghatid ng pagkain, lahat niya pa nagagawa yun. Kaya maraming humahanga sa kanya. Okay, so, yun. Kita-kitsa lang tayo dun sa pupuntahan namin nila Nanay Minerva ngayon. Sana, hindi naman kami matraffic kagaya nung nakaraan na sobrang traffic kaya na-late kami ng pagbalik dun sa mismong bahay niya. Bakit ganda rin doon? Oh. Umalis kami sa SM. SM na naman. Sobra lang din talaga siguro akong naninibago sa mukha ngayon ni Nanay Minerva dahil mas madalas ko na siya ngayon nakikita na nakangiti at madalas na rin siya nakikipagbiruan sa amin na kumpara nga ng kagaya ng sinabi ko kanina noong unang-una natin siyang makita ay wala tayong ibang makikita sa kanyang mga muka kundi ang kalungkutan. At matapos nga yung halos 2 oras namin na pag-aasikaso ni nanay sa bangko, ay heto naman at sa awa ng Diyos ay nakatapos na rin kami. At bago kami umuwi syempre, pakakainin muna natin si Nanay Minerva. Ayun nga lang, kapos na yung oras namin para sana'y ilibot siya. Dahil nga halos mag-aalas 5 na rin ng hapon na mga oras na ito. Dito na kami ni Nanay sa kainan, kakain muna kami kasi si Nanay ay kumukulo na. Dahil na tiyan ko, Kumukulo na yung tiyan. So, kakain muna kami bago namin pupuntahan yung anak ni Nanay ngayon. So, nakapag-open na kami. At, oo nga pala na, may, sabi ko sa'yo kanina, may sabihin ako, di ba? ano naman yun? Ngayon, sasabihin ko na, hindi ko na patatagalin. Sabi na. Sabihin mo na. Sabi ni Nanay. Okay, so Nay, bukas may bibisita sa iyo. Sasamahan namin siya. Galing pa siya ng Maynila. Hindi makakapaglaba bukas. Ang dami. Simula naman. Siya po Nanay ay writer ng Magpakailanman. Nako po. Diba? Walang natin si Nanay. Mag-feature na si Nanay sa Magpakailanman. Hindi ko pinangarap yun. Pero mangyayari. Kasi Nay, alam mo, magbibigay aral ka doon sa mga, ang purpose ng Magpakailanman ay yung makapagbigay aral sa mga anak, tapos sa mga nanay. Diba Nay?
Yun yung purpose nun. Tapos, pagdating ng araw, may mga babalikan kami ng mga video mo na ikaw yun. Di ba? May iba lang nagaganap, artista man, pero alam naming kwento ng buhay mo yun. Kaya bukas, i-interviewin ka niya at isusulat niya lahat ng kwento mo at para yun yung gaganapan ng ano. Boy, hahalongkatin pa yung nakaraan. Ay, Hindi na, Nay. Basta ikwento mo lang kung ano yung dinanas mo. Ganyan. Siyempre. Kasi kapupulutan po kayo ng aral ng mga tao, Nay. Yung kwento ng buhay mo, kung paano ka naging isang Sabi ina. ko, kwento ko lahat. Ay, naku po, Diyos ko po. Grabe na yan, oh, kung ikwento mo lahat. Oo. Bahala na siyang magtanong sa'yo kung ano yung mga ano. Siguro. Sasamahan lang namin siya bukas. Ha? Okay, so yun, ganun po yung mangyayari guys bukas. At saka may isa pa kami na isang sasabihin. Di ba may tiwala ka na sa amin, sabi mo? Ano nga yun? Kinakabahan pa rin si nanay yata. Ano? Tatanungin ulit kita, may tiwala ka na sa amin. Oh, sige na. Sige. Sige po, Nay. Ngayon pong darating na Biyernes ay susunduin kita sa bahay niyo. Kami ng team, kasama si Mrs. at ang mga bata. Anong gagawin? May pupuntahan po tayong lugar. So, surpresahin ka namin doon. Okay ba sa'yo? Isama siya. Ha? Isama siya. Gusto mo bang isama si nanay? Oo, sige, siyempre. isama Siya ang natin. naging daan. Oo. Tayong tatlo. Sige po. Nay, kayo ba? Willing ba kayo sumama? Sasama natin si Nanay Delia, kasama si Nanay Minerva, para masaksihan din ni Nanay Delia yung sorpresa kay Nanay Minerva. Para kayo makataganda. Para may exam pa kasi yung mga anak ko eh. After na exam nila siguro mga 1, ganyan, alauna. Ganyan. Magre-ready na kami para yung mga bata na lang antay namin. Then may pupuntahan tayo. Medyo malayong lugar to pero Jack, mag-i-enjoy kayo dito. Hindi na makabalik doon at naiwan ako. Kasama mo naman si Nanay Delia. Babalik namin kayo syempre. Nanay, okay ba yun sa'yo? Kailan yun? Approve na ha sa Biyernes. Na naman. Sige. Another surprise kay Nanay Minerva. Abangan nyo. Another surprise. Another surprise. Kasi gusto ko maranasan nila nanay yung... Kasi nasa edad na po sila na ano eh. Na hindi pa naman huli yung lahat para ma-experience sila yung mga bagay na di nila naranasan noon, di ba? Wala naman sa edad yan. Lakas-lakas ni nanay eh. Oo. Parang hindi 80. Parang hindi 80, di ba? Sabi nga dun sa video kanina, sure ka na 80 ka na. Ang lakas-lakas mo. Tapos ginulat kami ni nanay na hindi lang pala 14 yung anak, 16 pala yun. May naagas palang dalawa. Hindi uso nun ng family planning, family planting. Family planting ka Kaya yun. planting ng planting. Planting ng planting. Tanim ng anak. At least ngayon, ang dami mong anak. Hindi uso yun nun na. At saka hindi pwede mag-family planning noon. At saka hindi nun uso na yung kuryente. Wala pang kuryente nun eh. Kaya wala pang ilaw nun, madilim. Tulad namin, walang TV, walang Oo. pinapatugtog. Walang ibang libangan si nanay. Kami na lang mag-asawa naglilibangan. Tama naman yun. Oh, so, siya ni nanay ngayon, lalo sa dati. Okay na so basta payag ka na ha. Wala nang bawian, pumapayag ka na sa Biyernes ay may pupuntahan tayo ha. Walang bawian niya kasama si Nanay Delia. Okay, approve na kay nanay, approve na. Anong oras yun? Mga 1, dadaanan namin kayo. Ha? Makakapaglaba ka pa ng umaga. Bis pa lang, magbibihis na ako. Ba, maiwan eh. Hindi pala takot, excited pala. Hindi takot, excited pala si nanay. Ba, ako'y maiwan. Sa tanang buhay ko eh. Ngayon nga lang. Naman, may experience yung Hindi ganun. kasi ako nakukumbida sa amin. Sa mga ganyan. Kasi lupa ka lang, bayuhan ng saging. Ay, Kaya nga na. Iyakan mo na ngayon, kami na Kaya- nagkukumbida sa'yo. Ako hindi marunong sumayaw. Sabi ko na akin na, mag-aaral kayo ng sayap at ang pagkumuha sa inyo ay may anghit. Si nanay. Pag ako mo sa inyo ay may anghit ay inyong pipistaan. Hindi na kami nag-aaral ng sayaw. Wala akong alam na hakbang parang pasulong parang. Paras kaliwaan pa mo nanay. Madaling salita. Hindi nga. Okay, kasi so nga yun. eh, Guys, ayaw payag niya na si nanay sa natin, sa aloknat sa kanya na sumama siya sa atin. Wala nang bawian yun. Abangan nyo na lang sa Friday kung ano naman itong surprise sa kay nanay. Yan. Kakain muna kami. Parapras kami, gutom na talaga. Nanay, gutom na. Sabi nung tiyan ni nanay kayo, narinig ko na eh. Kumukulo eh. Konti lang kasi akong kumain. Di siyempre, tunaw na yun. Tunaw na ako. Salamat din kay Nanay Delia na kasama Baka namin bulatin na sa mga lakad na ganito. Tama lang, nakasama natin si Nanay Delia sa Friday para ma-experience din ni Nanay Delia. Kasi deserve din ni Nanay Delia dahil siya ay mabuti din yung puso
na para sa kanya dapat yung ilalapit niya pero binigay niya kay Nanay Minerva. Dahil nakita niya mas nangangailangan si Nanay Minerva. Kaya yun, thank you kay Nanay Delia. Okay? Thank you Lord. Thank you kay Lord. Kay Lord ang papuri sa lahat, di ba? Thank you kay May Lord. pangako pa ako kay... Bukas, para kayo makasilip. Ano ba Bukas, bukas. Wala, gusto ko na yung Wala pa kami. mag-service night. Itatawagan kita, Nay. Susunduin kita. Siyempre kasama ka lagi. Bukas, dadaanan kita bago kami pumunta nung writer ng magpakailanman, kala Nanay. Wala. Gagalingan mo na yung magkwento ng buhay mo, ha? Kasi yung artistang gaganap sa'yo, sino kaya? Nay. Ay, yung pinakamaganda ha. Sino kaya ang artista gaganap kay Nanay? No? Sino ba ang mga pwede kay Nanay na may short hair din? Oh, di ba? Sino kaya pwede? At saka ang iniisip ko dito guys, paano kaya yung bahay na kagaya ng kay Nanay, paano nila gagawin yun? Doon ako na-excite. Yung giba na bahay, di ba? Siyempre gaganap sila sa ganun. So paano nila gagawin yun? Doon ako na-excite. Baka yun na rin, ikaw kawan. At hindi lang ito, Nay. May sabihin ko na rin sa'yo. Meron pong isang pinakamagaling na direktor sa Pilipinas. Siya po ang isa sa pinakabatang direktor na si Daryl Yap. Ay kumontak po sa amin kasi gusto niya magpaabot sa'yo ng tulong din. Isipin mo na, pinakasikat na direktor yun ng Pilipinas. Oh. Gusto niya magpaabot sa'yo ng tulong. Napakabuti din ang puso niya. Then binisit ko yung binisit ni Rans yung Facebook page niya. Nakita ni Rans daw na parang makilola din siya. Kasi more on pinapost niya, lola niya yata or nanay, ganun. So yun, salamat kay Sir Daryl Yap sa pag-effort ng pag-contact sa amin. Pati na rin doon sa writer ng na magpakailanman. Abangan na natin, excited na talaga ako na mapanood. Kung sakali ma-approve. Pero sabi niya, possible ma-approve yung kwento mo, Nanay. Kasi mismong matataas na head ang nagbato nung kwento mo doon sa writer para hanapin tayo. Kaya possible, kung sasabihin sa approval, possible ma-approbahan talaga yung kwento ni Nanay. Kasi siya yung head na yung nagbato nung nung napanood nila na vlog, hanapin daw tayo para makontak kay Nanay. Kaya yun, abangan na lang natin sa kain muna kami. Skin likes your skin. Your scent draws me in. Hope you'll leave some behind whenever you go. Your hand seeks my hand. No, you'll leave me a mess. So guys, ngayon ay, ayan yung oras, pakita mo 4:48 PM na. So, sobrang natagalan kami sa kanina kaya hindi na kami nagkaroon ng oras para makapasyal pa si Nanay. Pero, dahil umuo naman si Nanay sa Friday, doon na lang siguro natin susulitin yung pagpasyal natin kay Nanay. At wala naman ng bawian yun, naka-vlog pati yun kanina. Kaya hindi na ni Nanay Minerva mababawi yun kasi nangako na siya kaninang pumayag na siya Diba pag ako'y nangako, hindi ako bumabawi. Ayun, maganda. Hindi babawiin ni Nanay Minerva. So kasama namin si Nanay Delia doon. Wala nang bawian yun kasi naka-video yung kanina. So, hindi wala nang kawala si Nanay Minerva. So tara, tingnan natin yung sitwasyon din ng anak niya. Ano nga po ulit, Nanay, pangalan ng anak niyo? Romulo, si Molo. Si Kuya Romulo. Ilang taon na po siya, Nay? Ay, 45 siya sa February 17. 45 na pala po siya. Pang ilan po siya sa anak niya, Nay? Tandaan mo pa? Aba, teka ha? Yan. Bibilangan tayo ni Nanay Minerva. Si Maggie ay doon sa buhay lang ha? Sige po, Nay. Si Maggie ay 10. Ang sunod siya doon sa doon sa hindi nakakalakad. Oh, ilan yon? Pang-10 pang-siyam? Oo, Pang-9 siya, okay. pansiyaw. Okay. Ay, yung may bingot naman na may tahi, ay doon siya sumunod, si Moloy. Doon siya sumunod. Okay. Oo. So sige, ngayon lang Kasama natin daliri, pagbibilang sana. kasama dali. Baka kasama pa yung sa paanay. Sabi ko kong baboy, wala kang pera kinita. Pero Ngayon lang natin makikilala at makikita sa video yung anak ni Nanay na may kapansanan. So, hindi ko sure kung kita pa sa video natin pero sikapin natin may pakita sa inyo kasi medyo madilim na ngayon. Mag-aalas 5 na kasi ng hapon kami ayaw na natapos. siyang magpagamot. Hindi siya uminom kasi ng Ayaw niya magpagamot na eh. pagkain na lang. Okay. Itinatapon niya ang gamot.
Dapat po yun ay nilalahok nyo sa inumin o kaya Ay, pagkain. nagawa ko na yun. Oh, ano Sa pong- kape, nilalahok. Ay, pag nalasa, alam niya talaga. Alam niya, lasa. Hindi Nalalasan itatapon na niya, niya. pati pagkain na yan. Sa totoo lang, habang nagbiyahe kami ng mga oras na ito ay medyo kinakabahan kami. Kasi nga ito yung magiging unang pagharap namin ng PWD na anak ni Nanay Minerva. Okay, dito na tayo. Check natin yung anak ni Nanay Minerva. Wala pa si Mami. Saan siya dito? So, mag-isa lang si Janay? May kasama. Ah, meron. Malay! May, ano? Ayun pala si Kuya, oh. May bisita. Kuya! Oo. Kamusta po? Ayos ka po? Ay. Teka ko nat, baka wala rin kuwan. Uy, takit ang damit. Yung damit, takit. Yan, nakaganyan yan. Hmm. Oh, ayun, si Ate Delia. Oh. Kilala mo pa ako? Asawa ko ni Kuya Boy. Para kita ka, Kuya. Namin. Kasi madilim. Para ka din makita. Wala kang ilaw, Kuya Muloy? Meron ka ha? Bubuksan. Ah, wala kang ilaw pala. Ito oh. Ito pala si Kuya Muloy, oh. Kuya Muloy, ako si Marcos. Nagpasama kami dito kay nanay para makita ka namin. Yung sitwasyon mo. Ilang taong ka na nakaganyan dyan? Ano nga ngayon lang, nakaupo lang naman ako. Ngayon ka lang dyan nakaupo? Hindi ilang taon na. Ngayon ka lang nakaupo dyan? Anong ibig mo sabihin, baga? Kung ilang taong ka na pong nasa gantong sitwasyon? Aba, ay hindi na makakakuha at may pinag-akalan ko eh. Makukuha nila sa akin. Dito ka na eh. Pinag-akalan ko naman niya eh. Gusto ka daw ni Nanay Minerva iuwi dun sa bahay niya. Papayag ka ba, Kuya Muloy? Aba, ay Mike eh. Kung hindi ako papayag, masarili ng bahay ako eh. Okay na eh, ano bang gagawin? Kailan mo siya balak na doon dalahin? Eh, pag nagawa na yung... Oh, sino po nanay ang makakatulong mo sa pag-aalaga kay Kuya Muloy doon? Ako lang din. Ikaw lang mag-isa? Ako din. Dito ka nga na, palit tayo ng pwesto para kita ka. Aba, hayaan siya. Kaya mo ba? Kaya ano, Dito yan ka. mo daw siya. Yan. Yan. Ito'y ano kinain mo, tinapay. Oo, Ito. Wow, man sitwasyon ni Kuya Muloy pala dito. Kaya niligtas ko mama. Ano iniligtas mo? Kaya nga nagtatanong na ako kung alin nga. Sige, kayong dalawa mag-interviewan. Tayo. Kuya Muloy, gusto ni nanay magpagawa doon ng titirhan mo katabi ng bahay niya. Payag ka ba? Saan daw? Diyan, sa may papasok doon. Saan ba yung nanay? Sa mga kapatid mo doon, sa loob. Sa atin, sa loob. Yung ating bahay. Saan dyan? Ha? Saan? Doon sa looban. Doon sa ating bahay na dati, yung nagiba. Kailan na? Sige, oo, doon. Gusto ko daw ni nanay doon iuwi. Sa nakataan sa akin din eh. Mama, panalo ko yung sa Olympic. Doon ako pinagtayo ng bahay eh. Panalo ka sa Olympic. Nay, dito talaga siya natutulog sa ano na ito, pwesto na ito. Oo. May kumot siya ditong ginagamit, ganyan. Hindi naman kinukumo. Hindi niya ginagamit. Sinasapin-sapit at pag nag-CR. Saan po natutulog yung kasama niya dito? Hindi. Bahay niya sa Ako akin, diyan natutulog dati. Dati Pero- dito. Pero hindi gayang pantay. Silyang Silya lang ang dati. pinagdikit-dikit. Nay, sinong anak mo ang natutulog dito dati? Yung anak ni Maggie, Lalaki po, babae? babae. Isa naman, at saka isang lalaki. Yun ang nakakasama ni Kuya Muloy dito sa ngayon. Tsaka yung anak kong lalaki, yung si Maggie, Kapag papaliguan mo si Kuya Muloy, Nay, saan? Dito na rin. dito na rin. Paano yung magpapalit ka ng karton o tatanggalin mo muna yung karton? Inaalis itong Nililigyan karton. naman pati ako. Itong marumi ng karton. Di tatapon na, nililinis ko yan. Grabe sitwasyon ni Kuya. Mahal na mahal ka ni Nanay Minerva, Kuya Muloy. Ginupitan ko yan eh, hindi pa nauuli. Kuya Muloy, ikaw mahal mo si Nanay Minerva? Mahal mo siya? Bakit? Tinatanong nga kita, mahal mo siya, hindi? Ba't ano nga nangyari? Para gusto kong malaman, gusto kong marinig sa'yo kung mahal mo si Nanay Minerva bilang isang anak.
Ako ano lang. Pero kung di mo man sagutin ikaw, sinasabi ko po sa'yo, mahal na mahal ka ng mama mo. Kahit nasa gantong edad na si Nanay Minerva, ikaw pa rin yung iniisip niya, ikaw yung inaalala niya. Nilinis ko siya kaninang magang-maga. Siyempre, yung ihi niyang nilinisin ulit. Lumalaban si Nanay Minerva sa buhay para sa iyo, kuya. Ayaw niyang maiwan ka na walang mag-aalaga sa'yo. Ang kumot, sinunog ko na. Pati yung may banig siya dati. Sinilaban ko na. Maglilinis ka ng dumi. Mabuti kung may tubig na naano. Alam ko nga, ikaw bagay buo pa. Buong buo, kuya. Paano ko magagawa? Hindi mo ako pinapapasok diyan. Kala mo lagi yung hold the pain. Hindi naman talagang alam nilang ako. Okay. Marami sitwasyon ni Kuya Ano? Maloy. Kapag ka dito na gada anong oras mo siya dito pinupuntahan sa araw? Si Shade kayo. Di, sa almusal, minsan alas 7 o wala pa alas 7 na hahatid na ako. Pag ako'y maaga nakaluto, meron Bakit sa akin alas 11 lang. ka? Naghahatid ako ng pagkain. Kaya lang, pagka sa gabi, ayun ang anak ko. Ayun ang anak kong bunso na sumunod din eh. Bakit Tatawagin ko. Sige po, dito na tayo sa labas na. Halika. Baka Kuya Maloy, dito muna kami, kuya. Magandang hapon po. Ikaw po yung natutulog dito? Na nakasama ni Kuya Maloy. ayang, Nagtrabaho ka, kuya, ngayon? siya ang sumunod doon. Siya ang pinakabunso. Ikaw na pinakabunso, kuya, sa Siya ang magkakapatid. pinakabunso. Ano po pangalan nyo? Magno. Si Marcos, kuya. Buti may nakakasama naman pala dito si kuya, nakapatid. Nalaban yung dini eh. Ay, ganun? Nalaban sa iyo? Talagang, Sa iyo, siya kagarawa sa akin. Pangalan pa ko kaya. ay laging pakiusap ko yung huwag sasaktan. Oo, kasi wag patulan, kasi wala siya sa tamang katinuan. Pero kung ikaw tatanungin, okay lang sa iyo. Halimbawa, si nanay gusto daw niya sanang dalhin dun si Kuya Maloy sa kanya. Para hindi naman nahihirapan. Kasi napunta-punta pa siya dito, si nanay. May asawa ka na baga po? Meron ka na asawa? Buwid, okay. Matagal na? Ano na? 15 years na yata. Magpi-15 years. Matagal ng panahon. Okay. Ito, bahay mo talaga to? Pakiter lang. Pater lang din. Sino ang pinakamayari nito, Nay? Sa mga anak mo? Pangalan? Si Mario. Ibig sabihin, hindi anak ni nanay. Okay. Pater lang. Pater lang talaga. Kasi wala din bahay. Ha? Buti mo pinapatira kayo, Nahayaan Mabait naman na tumira kayo dyan. Busy kasi sila eh. Sige, Nay, binigyan mo ba yung pasalubong mo kay Kuya Muloy? Kasi nakatin pa sa lubong. Bigay kay Kuya Muloy ang pasalubong mo. Papakainin ka. Akin pamangkay. Oo, pamangkain. Baka magkadali. Hindi. Yung mga pinsan, titin na ha. Para ako agad. Papakainin kita. Papakainin ka ni nanay. Patingin mo na lang ang gagawin mamaya. Toy, oh. Bakit? Ay. Ayun lang na. Kaya mo na't maaga pang i-alis yun. Akin ang payayaman. Kinuha ang manager. Para ko kaya ayaw. Yan, takpi. Nanalo ako sa computer ng maganda. Kaya sila Yan. panghapon siguro. Bibigay ko kayo. Nagbalik ko ng bahay at lupay. Tulog kaya ako. Bago ako. Diyan na kaya aking kinuhag ko sa akin. Takpi ang batotoy. Si batotoy. Nakbasa na naman to ng ihi, Kukuha akong tubig, ha? Kukunin ko kasi ang aking lupain O, sige. na naibenta. Yan. Yung lumalaban din lang ang lupain eh. Pero may titulo naman kayo. Sa laptop tayo, kukuha ka ng bayan. Ilaw yan. Pupunta to. Naibenta ko sa kaka-Olympic ko. Hindi ako pakikita. Nagasuka. Bigyan ni nanay ng tubig. Yung lupag ng panin ng panin ako kuhanin ko.
Toy, are ang tubig ha, baka mahirinan. Pag minsan ayaw ya uminom ng tubig, Coke ang hinihingi sa akin. Sabi ko, pag tayo nagkapera, bibigyan kita ng Coke. Nung isang araw, dinalang ko siya ng Coke. Kaya ang gusto mong gawin kapag ka nalipat siya, paggabi, Sasamahan ko. hindi ka na matutulog sa bahay mo. Eh di siyempre tutulog pa rin. Pag halimbawa, binisita ko siya. Oh, eh di lilipat naman doon sa aking kwarto. Grabe yung bait mo nanay na ina. Nasamahan Dito daw naman niya na. kapag kagabi si kuya kasi ang hirap nandun parang ano sabi mo kanina? Binanlat na baboy. Nahayaan lang doon. Oo, talaga. Eh, kaya nga din kahit na ulam. Pag ako hindi makakapagdala ng pagkain, kinukuha ko din sa aking anak, Magi, hindi ako makakapagdala ng pagkain na ulam, madulas. Pakainin niyo si Moloy. Pinapakain naman. Lalo na nung nagkasakit ako. Siya ang nag-alaga, ilang araw yun ay. Halos 10 araw. Si Kuya kayo ng talo yan. Oh, yan. Anim pa yung pagiging Kuya Kinuno. Lalaman sa akin. Sa lahat naman ng anak mo nanay, dalawa lang po yung nagkaroon ng diferensya. Sabay pa. Siya lang tapos yung si kuya doon. Isa. Ayan na may maayos ng hindi ko alam. Baga, Ako ng paggagawa para maging Hindi po kaya nanay yung anak niyo po ay napaglaruan, napagkaingitan or something. hindi naman. Hindi naman. Pinatingnan ko sa mediko yung dalawa doon sa... Kasi nakakapagtaka naman na sabay sila. Pinatingnan ko naman wala daw naman. Wala naman. nakakayosado. Baka ganyan talaga. Sabi ko nga Yan talaga yung kaloob ni God sa kanila, no, nay? oo. Okay, sige, nay. Pabalik na lang kami dito bukas sa inyo, ha? Tapos, titingnan natin kung ano yung magawa natin para sa gusto mong plano na katabi dun sa bahay mo. Ano? Kasi kaya ikaandala. O paano, nay? Dito ka ba muna? O Dito muna ako. dito ka muna? Oo. Iya din niya sa Sige. kanila. Samahan muna ni nanay daw si kuya dito. Then kami ay alisan din muna pansamantala. Balik na lang kami bukas para sa interview ng magpakailanman kay nanay. Payag naman kayo, Magi. Kung ikaw kuya, ikaw bilang bunso, gusto na magpakailanman maibahaging kwento ni nanay doon para inspirasyon sa mga nanay. Okay lang sa'yo. Magkapupulutan ng aral ng mga magulang kasi yun kay nanay. Okay? Sige, nay ha? Salamat ha. O nay, Ingat nakita ko lalo yung sakripisyo mo sa anak mo, nay. Ngayon nakita ko yung anak mo. Ingat kayo. Ingat Sige kayo po. sa biyahe malayo sa Sige po. Candelaria pa. Bukas ulit ha? Oo, sige, salamat. kunin ko Hoy, na. salamat ha. Sige po na, ingat na ha. God bless. Kuya, punta muna kami. Tara. Pauwi na kami ng team. At buti na lang talaga, binabuti natin na matingnan din si Kuya Moloy, yung anak ni Nanay Minerva. At ngayon mas naunawaan natin kung ano yung sakripisyo ni Nanay Minerva sa kanyang mga anak. At kagaya nga na sinabi niya, 19 years na niyang, tama ba ako? 19 years na siyang nagsasakripisyo sa pag-aalaga sa kanyang anak. Kaya sobrang saludo talaga kay Nanay Minerva. Sabi niya, kung mapagawa ng maliit na matitira doon sa katabi niya, sasamahan niya pa rin daw kapag kagabi. Ngayon ay mas mauunawaan na natin kung ano ba yung sakripisyo na ginagawa ni Nanay Minerva 18 years ago, magmula nang gawin niya ito sa kanyang anak na si Kuya Moloy.